want you to turn your Bible in the book of Mark chapter 6. Let me start from this. Verse 35. By this time, okay, Mark 6:35, by this time it was late in the day, so his disciple came to him. This is a remote place, they said, and it's already late. Send the people away so that they can go to the countryside, surrounding countryside and villages and buy themselves something to eat. But he answered, you give them something to eat. They said to him, that would take 8 months of man's wages. Are we to go and spend that much on bread and give it to them? And he said, how many loaves do you have? He said, go and see. And when they find out, they said, 5 and 2 fish. Ito pong Mark chapter 6, if you are familiar with the Bible, ito po yung istorya na si Jesus, nagpipreach siya, and you can read on, so that you could see it better. Mababasa niyo po ito. Verse 31, balikan ko yung verse 31. Makita niyo po yung, I'd like to pakita mo na yung picture nung nangyayari. No? Verse 31, then because so many people were coming and going that they did not even have a chance to eat, he came to them, come with me by yourself to a quiet place and get some rest. So they went away by themselves in a boat to a solitary place. But many who saw them leaving recognized them and ran on foot from all the towns and got there ahead of them. When Jesus landed and saw a large crowd, he had compassion on them because they were sheep without a shepherd. So he began teaching them many things. When I was reading this passage, napansin ko po ganito. Ito pa lang ang Panginoong Hesus. Pag siya nagpipreach, makikita niyo po yung mga tao, uhaw na uhaw, gutom na gutom, makapakinig ng salita ng Diyos. Alam niyo ba nung araw, doon sa lugar na kanyang pinaganapan, number 1, walang toilet. Walang restaurant. Remote place eh. Tapos wala po doong pagkain. Pero alam niyo po, ang isa kinahanga ko nung unang panahon, ang mga tao, sa sobra ng kanilang pagnanasa, makapakinig ng salita, kahit uupo lang sila sa buhangin, sa damuhan, kontento na. Di ba kayo? Masarap pa upuan nyo, naka-gym pa kayo eh. Sila kahit wala. They were so hungry. They want to hear the Word of God. Alam niyo po, ito yung paniwala ko, no? Pagka tuwing nagkakaroon po ng revival, nagkakaroon po ng tinatawag ng move of God, ang nangyayari po, ang mga lugar, laging puno, laging hindi magkasya. Kaya nga po, tayo nagpunta dito sa Cuneta Astrodome. Alam niyo ba kaya tayo napunta dito? Hindi dahil gusto natin dito. Kasi po hindi na ho tayo kasya doon sa mga pinagagamitan natin mga lugar. So ngayon, sabi ko, Lord, ang laki ng ating room for growth. Amen? Sino excited? Narito na tayo sa Cuneta Astrodome, no? Ako po yung nagpapasalamat sa Diyos kasi sabi ko, Lord, kinakailangan magpunta kami sa mas malaking place kasi ang dami kong nakita, people are so hungry coming to listen and to hear the Word of God. Because you can see, mga testimonies, maraming nasi-change ng life, maraming nasa-save na family, maraming mga taong nasa-set free from curses, from darkness, from blindness. People are getting healed, people being restored. Yung madinig nyo lamang po yun, enough to see that why people are coming. No? I personally believe people are coming to this place o sa bawat service ng Dulos for Christ, not because of me. But I believe you come here to this place because of our God. Amen. Because of Jesus, why you came here. At ang sabi ng Panginoon, He was moved with compassion every time nakikita nyo po yung mga taong ito. So yan po yung background. Nagkakaroon ng revival, Jesus is there, and the people were excited to see them. But of course, you would realize Jesus fully understand the need of humanity. Hindi lamang sila nangangailangan ng puro physical needs. In fact, He want to produce bread and fish. But una niyang inuna yung spiritual needs ng mga tao. Kasi ang bawat tao lagi may dalawang needs. Isang physical needs at spiritual needs. But usually po, ang spiritual needs is always unrecognized. No? Hindi ito nare-recognize sa mga tao kasi ang alam lang natin, ang problem lang natin palagi, laging pera, yung physical needs. Pero hindi po totoo yun. Because you can see here,
People were so hungry to listen to the Word of God because the truth is, every human being need to hear the Word of God. It's more than bread. It's more than fish. They need the Word of God. In fact, on this particular passage, inuna ni Lord yung physical needs nila, yung kanilang spiritual bread, bago siya nag-produce ng physical bread. So yan po yung senaryo niya. Ang mga tao nangangailangan ng dalawa, physical and spiritual. Ano kailangan ng tao? Physical and ano kailangan mo? Physical needs, tsaka ano? Spiritual needs. Now, after reading this passage, napansin niyo po, naghahanap sila ng mabibili ng pagkain. Saan ba tayo maghahanap ng pagkain? Saan ba tayo bibili ng pagkain? Well, nung binasa po natin ito, sabi nung suggestion ng mga disciples niya, sabi niya, this is a remote place, they said. And it's already very late. Pagdating po ng verse 36, sinabi niya, send the people away so that they can go to the surrounding countryside and villages and buy themselves something to eat. But he answered, you give them something to eat. And they said to him, that would take 8 months of a man's wages. Are we to go and spend that much on bread and give it to them to eat? How many loaves do you have? He asked. Go and see. Now, may problem. Ang problem, walang makain. Now, tingnan nyo to, no? How miracles meet the problem. Ang gandang isipin yan. Paano nagsalubong ang problema at ang kasagutan? Sino sa inyo may problema? Taas yung kamay. Lahat tayo. Sana makasalubong yung solusyon. No. Alam niyo, may hirap sa problema yung walang makasalubong. At pag uwi niyan, may kasama pang ibang problema. Sino sa inyo naniniwala yung problema mo nangangailangang makasalubong ng solusyon? And you have to read the Bible because you can learn from this passage because this is the perfect illustration of a problem who needs answer. I think lahat po tayo sa hapon pong ito, the truth is, we have a problem also, but can we meet the answer to our problem? It would be so good to see na yung problem natin, within this week, magkaroon ng solution. But I want to tell you, I will share you how the Lord meet the problem and solve the problem. Because this God is a God who meet the problem and solve the problem. So sabi niya, where can we buy bread? Sir, hindi po kaya. No? And then sabi niya dito, how many loaves do you have? Go and see. Alam niyo po, yung senaryo ganito, 5,000 men kailangan pakainin. Kung may asawa, magiging 10,000 na. Kung may anak, magiging 15 to 20,000 na. So hindi ho to biro pakainin. Ang buong Cuneta Astrodome, mga 10,000 po to kasya. Papakainin mo to, hindi biro yun. No? So yung demand o yung problem na ipinipresent kay Christ ay hindi isa pong maliit na problema, malaking problema. But I want to remind you that God is the expert on every impossible situation that you have. I don't care how impossible your situation now. I don't know your problem, but it seems to you probably napaka-imposible nito. But I want to give hope to you. In Jesus Christ, there's no impossible. The impossible will become possible. Now, paano niya ginawa, solusyonan na pakainin ng mga tao? Saan tayo makakakuha ng tinapay? Wala ho dito. Now, look. Suddenly, sabi niya, go and see. Sinabi niya, go and see. Now, tingnan niyo itong mabuti. Nasubukan niyo na bang hinanapan ka ng Diyos o ikaw ay naghahanap ng solusyon
na wala ka makita. Ito pong senaryong ito, ang ganda. Parang sabi ng where could we buy bread? Alam niyo sagot nila? 8 months wages ay wala. Hindi ko kakaya siguro. Tignan niyo to, no? Bakit ang tao, pag tinatanong ng Diyos, saan tayo bibili ng tinapay, ang sagot, mga 8 buwan, hindi kasya. Kasi po ganito tayo. Jesus is asking us, what do you have? Sasabihin natin kung ano yung wala sa atin. Nasubukan nyo na bang ano meron sa iyo dyan? Wala ako, Lord. Hindi, yung meron. Wala nga. Meron dyan. Wala. Hindi nyo ba napansin? Pag subukan nyo, offering time. Sino sa inyo pagdating ng offering time? Wala ako eh. Hindi, meron. Wala. Para bang ang hinahanap ni Lord yung wala, ang hinaharap ni Lord yung meron, yung ano, yung nasa iyo. Because, listen very carefully. Maaari tayo, sabihin sa iyo, alam mo, nakagamitin kita. Ako, hindi po ako pwede. Hindi po. O sa iba na lang po, wag ako. Bakit naman? Hindi po ako pwede. Bakit? Isa lang po akong 5 tinapay at 2 isda. Sino rito yung mukhang 5 tinapay at 2 isda? Meron ba dito? Yung mukhang not enough. No. Because ang problema natin dito, the disciple is trying to give Jesus something that symbolize not enough. Bago ako magtuloy, ito pong subject matter ko, very sensitive to No? Marami sa atin kasi hindi sayo mapakinabangan magawa ng himala ng Diyos. Kasi tayo, ang tingin natin sa sarili natin, laging walang sinabi. Halimbawa, ganito. Pag tinanong mo isang tao, ang lagi niyang struggle, una, wala akong kwenta tao dahil bakit? Wala akong pera eh. Wala siyang kwenta dahil wala daw siyang pera. Pangalawa, bakit ikaw? Wala akong kwenta. Bakit? Kasi yung background ko, may hirap lang yung mga lolo't lola ko at pamilya ko. So, wala kang kwenta. Wala akong kwenta. Yung isa naman, ako din, wala akong kwenta. Bakit? Wala pa akong pinag-aralan. So, wala akong pinag-aralan. Pamilya ko mahirap. Okay, isa naman. O ikaw, ako hindi rin ako pwede. Bakit? Meron akong disability. Ano yun? Number 1, maliit ako. Tapos maitim na ako, pangupa ako. Sabi ko, grabe, tindi ng minsan, yung tingin sa sarili, kasi iba-iba tayo eh. Tingnan mo ha, yung isa, hindi niya iniisip na mahirap siya. Walang problema sa kanya yon. Yung anak niya, tatay, wala. Ang problema sa kanya, yung kanyang personal analysis sa kanyang physical aspect. Ano ako putsog ako Tapos, pangupa. Lahat sisirahin Ano yung nakita ko? I want you to listen Yung mini-miracle ni Lord, yung nire-recognize mo. 5 tinapay lang yun, pero nire-recognize na multiply. Not enough yun, pero recognize. Alam nyo, ang daming mga tao, hindi sila magamit ng Diyos, hindi sila mapakinabangan, hindi sila makaranas ng move of God, kasi nga, yung sarili nila mismo, unrecognized. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo. Paki-recognize mo nga. Sabi mo sa kanya, isa kang mahalagang anak ng Diyos. Alam nyo, kahit 5 tinapay lang at 2 isda, recognize natin yan. Amen? Nung binabasa ko po itong talatang ito, meron akong nahalata. Una, si Lord bago naghimala, hinanap niya muna yung kanyang hihimalain. Okay? Nung tininan ko po itong mga talatang ito, napansin ko, sabi ko, okay to Lord Ang ganda po ang ganda ng mga talatang nabasa ko dahil doon sa nakita ko po, sabi ni Lord, go and see. Ano hinahanap ni Lord? Hanapin mo. Naghahanap siya ng ingredients for miracle. Go and see. Maghanap kayo. Lord, wala ako ditong tindahan. Hindi niyo ako naintindihan. Ang hinahanap ko, hindi tindahan. Naghahanap ako ng ingredients for miracle. Tingnan mo yung katabi mo. Alam mo ba yung katabi mo na yan? Hindi yan aksidenteng narito. Baka yan yung hinahanap.
Amen? Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo, baka ikaw yun, ha? Alam niyo ba yung katabi niyo ay pwede maging ingredients for miracle? Oops, sabi niya, ako, wala akong kwenta. 5 tinapay lang ako. Mukha pa akong isda. Ba't naman ako sa mukhang isda yan? Sino po rito naniniwala sa lugar ng Cuneta Astrodome, meron ditong ingredients for miracle? Sino kaya makakita niyan? Ano? Ako po, binubuksan ko yung mata ko ngayon. Ang dami dito. Mga ingredients for miracle. Walang mabilang tinapay. Walang makitang tinapay. Walang makukuhang tinapay. Pero may ingredients for miracle para dumami ang tinapay. Alam niyo po, dito sa Doulos for Christ, sabi niya, Pastor, bakit kayo, bakit parang ang bilis niyo pong dumami? In a matter of 10 years, dumami po, sabi ko. Yung church namin, breeding ground ng ingredients for miracle. Oy, baka hindi nyo lang nare-recognize. Hindi nyo napansin? Binalot ka na ni Lord, dinala ka dito sa Doulos. Ikaw yung 5 tinapay at 2 isda ng Doulos. Ha? Sabi mo sa katabi mo, ang ganda ng pagkakabalot sa iyo. May tanong ako sa inyo. Totoo ba may dalang tinapay yung bata? 5 tinapay, 2 isda, say amen. Yung pagdala niya, sino nagbalot nun? Nanay o tatay? Ano sagot? Sino malamang? Ha? Ang nagbalot nun, si Lord. Hindi si nanay o si tatay. Inutusan lang yung nanay, ibalot mo yan. Bakit? Yan ang gagamitin kong ingredients for miracles. Kaya kapatid, huwag niyong mamaliitin yung katabi niyo. I-recognize niyo yan. Nako. Baka yan, pagpunta sa eskwelahan, iyan ang mag-multiply. Iyan gumawa ng miracle sa eskwelahan niya. Sino rito naniniwala? Nakabalot na yung gagawa ng campus revolution. Hallelujah! Sino rito naniniwala? Nakabalot na dito sa loob ng Doulos for Christ ang gagamitin sa marketplace at sa ating city. Amen? Recognize muna natin. So sa hapon pong ito, lahat po, walang exempted, lahat po tayo dito ay tinapay. Maaring rejected tayo ng ibang tao. Binabaliw lang. Imagine ko po yung bata, pagkatapos mag-preach ni Lord, sabi ng mga disciple, sige, mag-uwian na kayo. Hindi, wag mong pauwiin, pakainin mo sila. Yung bata, sabi, wala silang bread. Ay, ako na lang, may baon ako. Mami, thank you sa bread, saka sa fish. Nung binubuksan niya na, may lumapit na disciple. Ano yan? Sabi niya, lunchbox. Oh, alam ko lunchbox. Ano laman? Tinapay po, tsaka fish. Sabi ng disciple, Tol, nakikita kami tinapay. Yun ang kailangan natin. Yun ang ingredients. Yun. Buti kung gano'n nag-uusap. Minsan po, hindi alam ng mga disciple Naghahanap ng tinapay, pero yung 2. Paano natin nakakasyahin yun 5 tinapay? Tsaka 2 isda. 15,000 yung kakain to 20,000. Imisipin mo naman. Sabi ho ng disciple, huwag na tayo mag-isip. Alam kong hindi kasya. The bread is not enough for everybody. The fish is not enough for everybody. Brother, that is not important at all. Let us just bring that bread into the hands of Jesus. Because every bread and fish that is put upon the hands of Jesus, from not enough, it will become more than enough. Hallelujah. Amen? Alam niyo po, ganito yan Lord, pwede ba akong magimala? Sa tingin mo, Lord. Ako po, sabi ko, pwede. Alam niyo, yung buhay mo, background. Di ba? Sabi ko sa inyo, background. Lolo ko mahirap, tatay ko yun. Minsan, wala na, hindi kinagaganahan. Wala akong pinag-aralan, wala, hindi kinagaganahan. Nakatira lang po ako sa Tondo, wala na. Sarilis lahat. Hindi kinagaganahang mabuhay Kasi lahat ng background mo puro negative. Ako po, Pastor, broken family pa ako, iniwan pa ako ng nanay, tatay ko. Nako, mas malupit, di ba? Pastor, ako, hindi po ako makapag-aral. Nako, padami ng padami. Pero paalala ko lang sa inyo, kahit wala ka na,
kahit halos hindi ka na magkasya doon, ilagay mo sa kamay ng Diyos. Tingnan mo, maghihimala ang Diyos. At makikita mo yung from nothing, it will become more than enough. Anything na wala, ilagay natin sa kamay ng Diyos. And I will tell you, magkakaroon po ng himala. Ang goal natin ngayon ay huwag yung tingnan yung wala sa'yo. Tingnan mo kung ano yung nasa iyo ngayon. Sino yung kaya mong tingnan yung nasa iyo ngayon? Sino sa inyo nagpapasalamat kay Lord? Grabe, first year college na ako. Yan ang nasa iyo. Ilagay mo na kagad sa kamay ng Diyos yan. Maraming mangyayari. Hallelujah. Amen? Huwag mong isipin, anak, ano meron sa iyo? Wala po akong nanay. Ano meron sa iyo? Wala rin po kaming pera. Bakit nasagot natin yung mga wala? Kung ano yung meron, ang hinahanap ni Lord, yung nasa iyo, yung meron ka na ngayon, wag mong i-report na wala ka nun. Ano sabi ni Lord? Saan tayo kukuha? Lord, eto lang ang kaya namin, 5 tinapay, 2 isda. Yun ang gustong-gusto ng Diyos. Ha? Yung i-recognize mo, yung parang ayaw mo nang i-recognize. Okay, meron ba ditong ganito experience? Naging Christian ka, tapos ang dami mong ginawang kalokohan, todo backslide ka, ganap na ganap, todo. Ha? Naranasan nyo ba yun yung ganap na backslide? Yun todo talaga. No? Lahat. Hanggang naging bumalik ka sa kalokohan, mas malala ka pa. Ayan, pagkagadyan, no tingin mo? Pastor, ano pa iaalay ko sa Lord? Backslide na nga ako eh. Usually, pagkaganyang klaseng type, backslide, tingin yan, wala nang pag-asa yan. Pero alam nyo, kahit todo kang backslide, meron pa rin 1, 2 piraso sa'yo na nagsasabing mahal mo pa rin ang Panginoon. Iyon na lang ang ibigay mo, tingnan mo. Makaka-recover ka. Because God can do miracle, anything that you recognize, something that you have. Stop looking for something that you don't have. God want that one thing, say the word one thing, na meron ka. Alam mo, kahit nag-backslide tayo, hindi natin may tatago, meron pa rin tayong pagtingin sa ating Panginoon. Amen. Kahit tayo nanghihina, nag-struggle tayo, but deep inside, alam ng puso mo, si Lord pa rin ang mahal mo. Sabihin mo, Lord, wala naman po akong ibibigay sa inyo. Meron po ako dito, 1 pirasong pag-ibig na lang to. Baka ito na yung huli, Lord. Kasi todo backslide na ako, Lord. Pero Lord, pwede bang ilagay ko pa ulit ito sa kamay mo? Padamihin mo ulit yung pag-ibig ko sa iyo. Sino niwala bibigyan ka ng himala ng Panginoon? Abay, nakaranas po ako niyan eh. Nung ako po estudyante, naging Christian ako, I believe I was in the hand of God. Kaya lang medyo malikot ako eh. Naranasan nyo ba yung nasa kamay ka na, tumatalong ka pa palabas? Taas yung kamay, ako nakaranas nun. Sino rito yung nasa kamay ka na ni Lord, tumatalong ka pa? Yung akala mo, malaya na ako, wala na ako kay Lord. Tapos yung kaliwang kamay, sasaluhin ka. Kasi babalik ka ulit. Sabi mo, hallelujah, na kay Lord pa rin ako. Why? Because when God recognizes you, He will always take care of you. Amen? Sino rito niniwala, mahal na mahal ka ng Panginoon? Ha? Sabi mo sa katabi mo, oy, hindi ka walang kwenta. Sige, sabi mo, hindi ka walang kwenta. You are recognized by God. Hallelujah. Amen? Palakpakan natin yung mga katabi natin nire-recognize ng ating Panginoon. So, what happened on this passage na binabasa po natin, okay, napansin ko na dapat nating dalhin sa Kanya yung kahit maliit na bagay. Alam nyo, meron ba kayo ditong cell group na hindi lumalago? O kaya, hindi mo matapos-tapos na SOL1. Meron ba kayong ganyan experience? Ano na ba itong nakakainis itong SOL1 na to eh? Hindi ako makatapos, di ba? Yung nakaka-4 na SOL1 ka na, hindi mo pa mag-graduate. Meron ba dito? Yung lagi kang may back subject, ha? Yung nag-encounter ka na, tapos yung pang Sunday, nawala ka pa. May mga ganyan, no? Umati na encounter, Friday night doon, Saturday, tapos Monday, Sunday, nawala. Sabi ng cell leader mo, isa pa ha? Kuya, Sunday na lang ako. Oh, okay lang, basta tumating ka. Grabe, umating ka na naman ng Friday, oh. Tapos Saturday, pag Sunday, wala ka na naman. Grabe. Yung bang
Mag-SOL ka, hindi mo matapos. Mag-post encounter ka, hindi mo matapos. Panginoon, ano ba itong gagawin ko? Again, rather than, okay, you think na hindi ko na ito matatapos, ilagay mo sa kamay ng Panginoon. Alam mo nyo, mas madali tayong magsalita ng, hindi ko kaya. Meron ka ba dyan? Lord, wala akong ganun eh. Hindi, meron ka bang ganito? Wala po akong ganito eh. Hindi, meron ka nito ah. Pero wala naman po ako nito. May, anak, ibigay mo sa akin ng pag-aaral. Pero Lord, ba't ko ibigay pag-aaral? Wala nga akong boyfriend eh. Hindi, ibigay mo sa akin ng pag-aaral para, wala akong boyfriend. Yung anak, yung pag-aaral mo, tapusin mo, ako bahala dyan. Wala nga akong pera eh. Ilagay mo sa akin kamay, wala nga akong boyfriend. Bakit ganun? Ang mga binibigay mo, yung wala sa'yo. Sino sa inyo ready ibigay? Yung nasa iyo lang, yung nasa iyo. Nag-aaral ka ba? Ipagkatiwala mo sa Diyos. May pamilya ka? Ipagkatiwala mo sa Diyos. Pastor, wala pa akong anak. Di ipagkatiwala mo sa... Lahat ng wala pa sa'yo, kung ano yung nasa iyo, lang mo na pagkatiwala mo. Lord, I pray for 144. May 12 ka na ba? Wala pa po. Ilang ka na? 4 pa lang eh. Ilagay mo sa akin yung 4. Lord, gusto ko 144 eh. Akin na nga yung 4 eh. Wala nga po akong 144. Sabi, mga binibigay, yung wala eh. Yung nasa iyo. Amen. Lord, gamitin mo po ako. O sige, ganito gawin, mag-usher ka. Pero Panginoon, busy po ako. Marami akong labada, marami po akong ganun. Akala ko ba gusto mo maglingkod, bibigay. Pero Lord, gusto mo naman mag-usher eh. Pwede bang mag-ministry na walang ginagawa? Ano yun? Yung ministry na walang gawa. Meron bang ganon, Lord? Kasi nga, hindi tayo marunong magbigay yung ano lang sa atin. Siguro, estudyante ka, nangangamote ka, Pastor, ba't ganito? Puro grade ko. Laging kulot. Anong kulot? 13, kulot. Lagi. Kailan kaya ito uunat? Ipariban mo. Pero, Pastor, paano? Ilagay mo sa kamay ni Lord, uunatin yan. Ngayon, from kulot, ano ngayon? Pastor, nakaluhod na. Ano nakaluhod? Yung pala, 2. Di ba? Tumaas eh. Nakaluhod na eh. Nananalangin eh. Woo! Hallelujah! Di ba? Sino sa inyo gusto nyong ilagay ninyo anumang, yung pinakapangit, pinakaparang not enough, yun ang ilagay mo sa Diyos. Ilagay mo lang sa kamay. Ulitin ko, first, you have to recognize the unrecognizable. Tayo, ako, nung magpastor po ako, siguro naman nakita niyo yung picture ko, mukhang hindi ako mapagkakatiwalaan eh. Nung makita nung anak ko yung picture ko, sabi ng anak ko, anak, alam mo ba ako yan? Sabi ni Tracy, no, I don't believe you. Sabi ko, hindi ako yan, anak. No. Don't lie to me, Dad. It's a drug lord, sabi niya. Pero mo napagkamalan ako ng anak kong drug lord nung nasa picture. Kasi po, ako yung 5 tinapay, 2 isda, mukhang walang magagawa eh. Pero ang lahat ng tao, ng mga classmate ko, hindi sila maniniwalang magpapastor ako. Wala sa kartada ko. Kasi bakit? Nung college ako, durugista, fraternista, aktivista. Imagine nyo buhay ko. Durugista, aktivista, fraternista, muntik nang maging artista. Yun lang ako eh. Hindi, yung 3 lang, wala na yung pang-4. Imagine nyo, ganun ang kaya yung mga barkada ko, classmate ko, naman sinabi ko magpapastor na ako, wala na. Nagmukha na akong 5 tinapay at 2 isda. Wala na akong kwenta. 5 lang eh. Not enough. Hindi. Yung mga barkada ko, Oriel, mag-isip bang mabuti, manalangin ka. Sabi ko, iaalay ko na buhay ko sa Diyos, ilalagay ko na sa kamay niya. Oriel, wala sa forma mo magpastor, tingnan mo itsura mo. Alam niyo po, yung mga rejected, yung parang di mapaniwalaan, but just be sure you put it in the hands of God. Ngayon po, yung lahat ng barkada kong Christian nung araw na hindi makaniwala mag-iba. Tuwing magkikita kami, sabi sa akin ganito, alam mo, Bishop Oriel, buti hindi ka naniwala sa amin. But 20 years ago, hindi sila makapaniwalang ako yung magpapastor. Isa lang po pinangahawakan ko, pag ako napunta sa kamay ng Diyos at hinipo niya buhay ko. Ang
tinapay na ito ay pakakainin ang libu-libong mga kaluluwa. Ang buhay na ito kapag nailagay, maraming mabubusog na kaluluwa. Kaya yung katabi nyo na yan, gaganyan-ganyan niya, huwag nyong i-reject yan. Huwag nyong i-underestimate yan. Patay ka pag napunta yan sa kamay ng Diyos. Amen? Ayan, kaya pangit pa yan. Wala pa sa kamay ng Diyos di ba? O kaya, masama pa, tama siguro yan. Wala pa sa kamay ng Diyos Sabihin mo sa katabi mo, ilagay mo na kasi. Sabihin mo, sino rito yung ilalagay na siya? Sabihin mo, kung ayaw mo, ako maglalagay sa'yo. Sino rito yung gusto mong ikaw mismo, ilagay mo yung tinapay mo, 2 isda mo, ilalagay mo sa kamay ng Panginoon. Why? Because we're expecting something will happen. Mataas ba expectation nyo? Sino sa inyo? Nagpastor po ako, walang sweldo, lahat wala. Si Ate Jer nyo, nag-iisip, nagwo-worry. Paano tayo mag-aasawa? Wala ka palang pera. Hindi rin ako makasagot Ang isa lang sinasabi ko kay Ate Jer ninyo, huwag mo kakalimutan, may kamay ang Diyos. Mailagay tayo sa kamay ng Diyos. Dadami tayo. Magmumultiply tayo. Nung nakita ko po yan, bata pa lang ako, ang dami kong rejection. Ang daming hindi naniniwala. Pero may one thing ako na nilagay ko sa Panginoon. Nung nilagay ko yun sa Panginoon, something great happened in our life and in my family. Walang taong walang kwenta. Walang taong insignificant. Nagiging insignificant ka lang at wala kang kwenta kasi wala ka pa sa kamay ng Diyos. Pero pag ang tao na ilagay sa kamay ng Diyos, from insignificance, magiging significant. Are you listening? Mula sa walang kwenta, magkakaroon ng kwento. Why? Because God can do miracles in our life. Lahat po kayo dito, sa tanghali, sa hapong ito, nung pagpunta nyo po dito, baka mababatingin mo sa sarili mo. Mukha kang insignificant, parang wala kang magagawa sa pamilya mo, wala kang magagawa sa paaralan mo, parang wala kang pag-asa sa trabaho mo. Huwag mong isipin yan. Please, paki-recognize mo na merong nilagay sa iyo ang Diyos, na pwede mong ilagay sa kamay ng Diyos upang ikaw ay gawan ng himala ng Panginoon. Amen? Sino rito yung i-recognize mo sa hapong ito? I have something that I can offer to God. I know. Amen? Taas yung kamay naniniwala, I have something. Meron akong one thing. Katulad ng batang ito, habang lahat ay wala, pero meron siyang, alam nyo ba, ito yung katotohanan. If you don't recognize that one thing in your life, ano ang imi-miracle ni Lord? Yan ang tanong. Because the bread and the fish were recognized, God said, go and see. They go and they get that bread and fish. It was recognized by the disciple. Nung dinating kay Lord, sabi ko nga anything that you recognize, yan po yung sinasabi kong ingredients to multiplication. Ingredients for miracle. Nag-miracle po ang Panginoon. Mga kapatid, lahat kayo, pwedeng gumanda ang inyong pamilya. Do you believe that? Pero meron ba kayong nare-recognize na merong ginagawa ang Diyos sa buhay nyo? Meron ba kayong nare-recognize? Alam nyo, yung sabihin mo lang sa klase, sa katabi mo ngayon, grabe, dati hindi ka naman nagsisimba. Ngayon, nagsisimba ka na. Okay yan. Pwede nang simulan yan. Pwede nang ilagay yan. Amen po ba? Sino rito yung, at least, kahit kinaladkad ka, nandito ka pa rin. Taas yung kamay, yung dugo-dugo ka dun sa hagdan, umpog-umpog ka dun. Pero at least, nakarating ka pa rin. Recognize mo lang yan na finally, I'm here. Meron ba dito nag-struggle bago dumating? Yung nag-struggle ka, pupunta kaya ako, layo. Kunitaas itong bababa ka sa LRT, lalakad ka. Ang daming pamasahin. Pero Lord, para sa'yo gagawin ko. Yun ang mga recognize. Di ba? Tama po ba? Sabihin mo ulit sa katabi mo, I recognize you. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Suddenly, sabi ng ating Panginoon, pag binasa niyo po, nung makita niyo yung maraming tao, sabi niya, paupuin niyo sila. Paupuin niyo. So, basahin natin.
Then Jesus directed them to have, verse 13, all the people sit down in groups on the green grass. So they sat down in groups of hundreds and of fifties. So sabi po ng Bible, nung pag-upo po nila, napansin ko dito, kaayos na lahat. Ang miracles ni Lord, huwag niyong kakalimutan, nangyayari after na pinaupo sila. Ibig sabihin, inaayos muna sila. Miracle of multiplication happens when there is orderliness. Say that word, orderliness. Una, miracles happen after you recognize the more than enough. Pangalawa, miracles happen after you recognize that there is a need of orderliness. Alam niyo po, si Lord, hindi siya basta-basta nagmi-miracle out of needs. Nagmi-miracle siya pag naayos na. Kaya yung iba, akala nila, Lord, alam mo naman pangangailangan ko, bigyan mo ako. Akala kasi ng tao, pag may needs siya, bibigyan siya ni Lord kaagad. Hindi. Alam mo, i-require sa inyo ni Lord, gusto mo ng kasagutan? Huwag mong pakita sa akin yung needs mo. Ipakita mo na nag-aayos ka ng buhay at handa kang tumanggap ng pagpapala. Paano kung lasinggero, adik ka? Lord, bigyan mo ako ng pera para tuloy-tuloy na tong addiction ko, Lord. Palagi mo bibigyan ka ni Lord? Panginoon, pwede bang mag-aaral na ako ulit? Yung bang, kahit ako adik, at least makagraduate man lang ako. Palagi mo, i-bless ka ni Lord sa ganyan? Orderliness, kaayusan sa buhay. Yan ang uunahin natin bago tayo umasa ng mga pagpapalang ibibigay sa atin ng Panginoon. Pumunta ka sa tatay mo para baka sabi mo, nanloloko ako. Pakita mo sa tatay mo, sira ulo ka. Sige, pakita mo. Matigas sa ulo mo. Yung hindi ka sumusunod. Gaganahan ba yung tatay mo, bigyan ka? No. Baliktarin mo, ayusin mo. Tay, hindi na ako nagyoyosi. Good. Hindi na rin po ako nagdadrag. Good. Ayoko na rin po ng barkadang masama. Good. Ano plano mo ngayon? Dad, mag-aaral na po ako. I need bag, I need notebook. Yun lang po. Kahit wala nang iba, yun lang. Bigyan nyo na ako. Tignan mo tatay mo, mabilis pa sa 4. Bibigyan ka. Bakit? Nakita niya, inaayos mo na buhay mo . Ang problema ng ibang hindi makakita ng miracle, gusto nila puro miracle pero ayaw mag-ayos ng buhay. Kinakailangan natin munang mag-set things in order. Ay, paano natin inaayos ang buhay natin? At siyempre, laging unahin ang Panginoon. No? Unahin niyo Panginoon. Pag sinabing sa Panginoon ka, pakita mo, una mo siya. Yung iba kasi, ihuhuli natin ng Diyos, pag patay na tayo, durug na tayo, saka natin sasabihin, Lord, help me. Bakit nung durug ka? Di ba? Ako po, nakapunta ako sa preso . Pagpunta ko sa preso, sa Bilibid po, dyan sa Muntinlupa, may kaibigan ko si Mami Olga, yung nagpapatakbo ng isang ministry doon sa loob. It was an old American lady who wanted to do ministry inside the Bilibid prison. So sometimes I visit there. Well, some of my friends are nakakulong doon. So pag dumadating ako, takbuhan sila. Naku, sa saya nila. Sabi niya, Auriel, buti ka pa, nakakilala ka sa Panginoon nung bata pa tayo. Pwede bang ikaw mag-preach sa amin? Naku, tuwan-tuwa sila. Nag-commit ng buhay. Tinalaga ang buhay. Talagang binigay sa Panginoon. Ang problema, nakakulong na. Hindi ko sinasabing masamang makakilala ka sa loob ng preso. Pero bakit mo pa hihintayin mapreso ka sa kakakikilala sa Diyos? Di sana habang ngayon pa lang, ayusin mo na. Say amen. Yung mga kaibigan ko sa loob ng preso, minsan pinagpreso ko ni Mami Olga, Bishop Auriel, favorite ka ng mga tropa dito . Pwede bang bisitahin mo ulit? Di ako naman pupunta. Ako, sasaya nila. Kaya lang sa loob-loob ko. Mas masaya sana kami kung nasa labas kami. Kaya lang nasa loob. Sabi nila, we will go to mission. Ano yung mission? Nakapreso ka. Paano ka ng mission? Di ba? Doon, ang liwanag, cell group. Bawat selda may cell. O, di ba? Ang sarap-sarap mag-cell group sa labas ng preso . Say amen. Bakit ka nasa loob? Kasi out of order ka . Para ma-order ka, kinakailangan ikulong ka muna para ma-order ka. Yun ang nangyayari sa iba. Yung iba sa inyo, may chance na kayong mag-ayos ng buhay. Pero alam nyo, yung chance nyo, binabaliwala ninyo . Kasi nga, hindi nyo nare-recognize, Pastor, wala naman akong kwentang tao na .
Wala na akong kwenta, drug addict na ako. Ganito. No, 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 no. You need to recognize that there's something in your life that God can multiply. God can do miracles. Huwag niyong baliwalain sa sarili niyo. Lahat kayo significant. Lahat kayo important. I don't care kung ano background mo, ano nangyayari sa life mo. But I always want to tell you, kahit sino ka pa. Amen? Kahit sino ka pa. Kahit ano pa nangyayari sa'yo, God want to do miracle in your life. But I want you to tell you, inaayos niya muna. Sino dito nakakaramdam yung ikaw under new management ng buhay mo? Yung bang parang may nag-aayos sa'yo. Sino dito yung nararamdaman mo? Inaayos ka na ng Diyos ang buhay mo. Amen? Natawa ako sa sarili ko dahil nilalapitan ako ng mga friends ko doon sa project to. Riel, inaalo ko ng Diyos eh. Hindi na ako nag-Diyos. Talaga? Riel, Chongki. Hindi na siya Chongki eh. Riel, meron tayo dyan bote. May dilaw dyan. Hindi na rin eh. Bakit? Ano nangyari sa'yo? Christian ako eh. Mas masarap ang tama ako dyan, sabi ko. Hindi sila makaintindi eh. Kasi, bakit ako umalis sa drugs? Bakit ako umalis sa yosi, sa bisyo? Eh sabi ko, inayos na ng Lord ang buhay ko. Ayoko naman ibalik sa magulo. Alam nyo ba, 28 na ako years nagpastor, 33 years na akong Christian. Never na akong bumalik sa alak, sa sigarilyo, sa sugal. Lahat yung dati na yun, inayos ni Lord lahat yun. Kaya kasi hindi ka kasi pwedeng sabihin mong Christian ka na hindi mo inaayos eh. Kasi pag hindi mo inaayos, lalong gugulo yung buhay mo. Kaya yung iba kita mo, nahihirapan sila, magulo daw buhay nila. Paano hindi gugulo? May inayos ka ba? Kaya nawawala ang gulo kasi may inaayos ka. Hanggat wala kang inaayos, hindi mawawala yung gulo. Can I have a amen? Gusto mong mawala yung gulo? Ayusin mo. So, susunod ka sa Panginoon, mag-aayos ka. So, inayos nila yung mga tao nung 50-50, 100. Sabi ni Lord, yan, pwede na, maayos na. No? Sabi niya, sige mga disciples, i-distribute nyo na yung mga bread. Alam nyo, pag ayos, ganito. I hope maintindihan nyo to. No? Pag ayos, una, may sistema. Parang sa church. Pag inaayos po namin, may sistema. Number 2, may structure. May ladder of, eto leader, eto yung pangalawang leader. Yun ang mga order eh. No? May system, tapos may structure, tapos meron ganito, submission. Ha? Pag Kristiyano ka, susunod ka. Sasama ka dun sa ladder of leadership. O sabi ni Lord, okay, 12 disciple, ibamigay nyo na yung bread. Eh di pumunta si Peter, oy mga kapatid, ako nga pala si Pedro, isa sa disciple ni Lord. Ito na yung tinapay para sa iyo. Alam mo sabi ni isa, ayoko ng tinapay kay Peter. Gusto ko yung kay Matthew. Hindi, pare-pareho kami leader. I don't care. Si Matthew ang gusto kong tinapay. Diyan tayo nahihirapan. Yun ang order eh. No? Yun ang ladder of order eh. Sino sa inyo pag leader, nagsasubmit kayo? Yun ang leader. Di sumunod tayo. Tingnan mo, awayin mo yung leader, ikaw napapahamak. Sabi ni Lord, i-distribute nyo yung bread. O di si Peter, sumunod. O yan. Ano pangalan mo, Peter? Where's John? Si John. Andun sa tagwa 100 nagdi-distribute. Ano pangalan mo? Peter. Peter ka ba? Peter, pwede ba kay John ako? Bakit? Close. Kadikit ko yun eh. Pwede bang sa kanya na lang kumuha ng tinapay? Hindi. Kahit, ito, sa'yo na to. Kahit huwag ka nang pumunta kay Peter. Ay kay John. Hindi, ayoko sa'yo. Hindi kita leader. Ang gusto ko si Matthew o kaya si John. Ganyan ang mga tao sa simbahan minsan eh. Kaya hindi sila pinagpapala kasi yung mga leader na tinatalaga sa kanila, yung bang ito na leader niya, mas magsana yun ang leader ko. Mas magaling talaga to. Bakit? Kasi nagtatrabaho to sa Globe. Ito, smart nagtatrabaho eh. Yung mga topax natin, di ba? Paano kayo i-bless ni Lord? Hindi ka marunong mag-ayos. Lord, i-bless mo ako. Sabi ni Lord, alam mo, inobserbahan kita kanina. Bakit, Lord? Nung nagsimba ka, alas 2 ang simula, dumating ka, alas 3. Tapos, mini-measure ko ang obedience mo, hindi ka nag-tithes. Tinignan ko din yung measurement of your generosity, hindi ka rin nagbigay. At ito ngayon, nakataas pa ang 2 kamay mo, thank you, Lord, for the blessing. Minsan tayo po out of order. Sabi mo nga sa katabi mo, parang ikaw ang topic ngayon.
Sino po dito magsasabing, hindi, susunod ako sa Panginoon, magpapaayos ako ng buhay. Amen. Taas yung kamay at sumigaw ng malakas na, magpapaayos ako ng buhay. I-recognize mo yung not enough life mo, tapos ayusin mo. Yan ang ano dyan. Kahit walang-wala ka, kahit hindi ka pa basta mahalaga, i-recognize mo sarili mo na galing sa Panginoon. Pero dapat ayusin natin. So, nung inayos ng Panginoon, nilagay na ngayon sa kamay. Nung paglagay sa kamay, nanalangin. Say that word, prayer. Saan dito yung naniniwala kung gusto mo ng miracle, dapat healthy na yung prayer life mo. Ha? Sumasama ba kayo sa morning prayer? Tapos yung sumasama ng morning prayer. Yung iba, yung dati, ngayon hindi na. Ini-encourage ko kayo. Yung morning prayer o yung araw ng panalangin, makibahagi kayo. Kasi kasama ho yan sa paghahanda ng himala. Imaginein mo, ni-recognize yung bread, inayos ang mga tao, nilagay sa kamay ni Kristo, pinanalangin. Nung pag-pray na yon, nako. Sabi po ng Bible, basahin natin to ha, pagdating po ng passage na ito, nung makita ko, sabi ko, Lord, ang ganda nung nangyari eh. Kasi po, taking the 5 loaves, verse 41, and 2 fish, and looking up to heaven, he gave thanks and broke the loaves. Then he gave them to his disciples to set before the people. He also divided the 2 fish among them all. Inutusan yung kanilang mga leaders, sila nag-dispense. Now, bago ako magtuloy, pwede ba ako makiusap sa inyo? Lahat ng primary 12, lahat ng 144, lahat po ng nangyayari po sa Doulos for Christ, ito po ay gawa ng Diyos. Hindi nating gawa ito. Tayo po ay distributor lang ng miracles ni Lord. So walang magmamalaki sa atin kahit sino mang leaders na ikaw ang pinamakagaling na leader sa Doulos. Wala rito magmamalaki na tayo ay magaling. No. Papaalala ko po sa inyo. Sabi po ng Bible, si Lord ang naggawa ng himala, ang mga disciples, nag-distribute lang sila ng blessing. Tayo dito, nagmimiracle ang Lord sa buhay natin, hindi para ipagmalaki natin tayo leader, tayo ay distribution center lang. Amen? Taas yung kamay na nais mo maging distributor ka ng blessing ng Panginoon. Sino yung distributor ng blessing? Napansin ko, hindi niya inutos to kahit na kanino lang. Inutos niya lang sa disciple niya. Bakit? Ang ginagamit ng Panginoong distributor ng miracles is none other than the disciples only. Pag kayo disciple ng Panginoon, pag kayo true disciple, sumusunod kayo sa Panginoon, I'm expecting na kayo ang magiging distributor ng ating Panginoon. Ano po ang sabi ng Bible? They all ate and were satisfied. Lahat nakakain, lahat ay satisfied. 43, and the 12 disciples picked up 12 baskets full of broken pieces of bread and fish. And the number of men who had eaten was 5,000. May sobra, tawag doon scrap. Say that word, scrap. Yung sumobrang scrap, sabi ni Lord, damputin yung scrap. Nilagay nila 12 basket, ang daming scrap, no? Pagkatapos po nun, pag binasa nyo po sa mga susunod na bahagi, kasi may tanong ako, Lord, bakit sobra? Bakit may 12 basket na sobra, Lord? Bakit ang miracle mo hindi sakto? Bakit sobra-sobra, Panginoon? Tinanong ko po yan. Sabi po ng Bible, immediately Jesus made his disciple get into the boat and go on ahead of him to Bethsaida while dismissing the crowd. After leaving them, he went up on a mountain to pray. And when evening came, the boat was in the middle of the lake, and he was alone on the land. He saw the disciple straining at the oars because the wind was against them. About 4th watch of the night, he went out to them, walking on the lake. He was about to pass by them. But when they saw him walking on the lake, they thought he was a ghost, and they cried out, because they all saw him and were terrified. Immediately, he spoke to them and said, "Take courage, it is I. Don't be afraid."
Then he climbed into the boat with them, and the wind died down. They were completely amazed. Verse 52. For they had not understood about the loaves. Their hearts were hardened. Bakit sinabi ng Bible, dalhin nyo yung tinapay, kunin nyo yung spats, dalhin nyo. Alam nyo kung bakit? Nung tumatawid na sila, natakot sila. Akala niya si Christ, kasi siyempre, malakas ang bagyo, malakas ang hangin. Kinakabahan sila ngayon, baka mamatay sila doon, patawid. Nagpakita ang Panginoon sa lake, huwag kayo matakot, ako to. Yung kinakatakutan yung waves, andito sa ibabaw ko ng waves. I am under control. Alam niyo po, pumasok ang Panginoon doon sa boat. Ba't pa kayo natatakot? Until sinabi ni Lord, don't you understand the loaves? Yung pala, kaya pala may scrap, say that word scrap. Dito tayo hindi magaling, pero papaliwanag ko to sa inyo. Yung scrap, yun po yung sobra ng actual miracles. Tanong, bakit kasama yung bread, nasa loob kayo ng bangka, nandun yung bread, bakit ang dali mong nakalimutan na ang Diyos na kasama mo ay kayang gumawa ng himala? Bakit nung wala si Jesus, at least kasama niyo yung bread, hindi niyo maalala? Bakit? Meron tayong mga takot na wala sa lugar. Alam niyo ano yung mga takot natin? Every time we forgot the scrap, we forgot the bread and the fish. Yung bread and the fish, pinakita ni Lord ang kanyang kapangyarihan, nagsobre yung tinapay, sinakay sa bangka, para pag nagkaroon sila ng bagyo sa buhay, nung time na yon, titingnan lang nila yung scrap. Hindi na sila matatakot. Alam niyo, natutunan ko sa life ko, why I still exist? Collectors po ako ng mga move of God. Hindi ko kinakalimutan yung mga galaw. No? Kung dito sa simbahan, may mga tao dito mga scrap ko. May mga scrap ako dito, may mga, yung bang sobrang tinapay ko. Andito, nakasama ko. Nakita ko yung mga disciples dito, yung mga dating matitigas ang ulo na binago ni Lord, naghimala. Ngayon, bago na sila, may tanong ko sa inyo. Sino sa inyo may problema ka ngayon pero wala kang scrap? Alam mo problema, ba't ka natatakot? May ginawa sa iyo si Lord, gumawa ng himala. Kinakalimot mo, hindi mo kinukulik eh. Suggestion ko sa inyo, gusto nyo tumagal sa pananampalataya. Dapat collector's items ka ng mga miracles na ginagawa ng Diyos. Lagi naka-take notes, lagi nakalagay sa camera. Na pag ikaw ay nahihirapan, binabagyo ka, sabi mo, Lord, walang kwenta itong bagyo na to, Lord. Gumawa ka ng tinapay, 5 lang, o ginawa mo 1,000. Kung kaya mong ginawa yun, Lord, gagawin mo din to sa akin. Yun, meron kang scrap. Kaya pala doon sa huling talata, alam ng Panginoon, dadaan sila sa pagtawid, magkakaroon sila ng bagyo, lulubog yung bangka nila. Sabi ni Lord, dali mo yung scrap, iuwi nyo, dali nyo yan. So nilagay nila sa loob ng bangka yung scrap. Kaya lang, nasa tabi na nila yung mga signs, yung mga tinatawag na remembrance of His miracles. Natatalo tayo ng mga nakikita natin problema. Dapat pag may nakikita tayo, mga ulan, bagyo, huwag mong tingnan yan, tingnan mo lang yung tinapay. Maalala mo na minsan ang Panginoon, walang tinapay. Naghimala siya at ito, may sobra pa. Para ipaalala sa atin, mga bagyo, wala kayong kwenta. Papasa ako sa inyo. Hindi nyo ako matutumba dahil meron tinapay na nagpapaalala sa akin araw-araw na ang Jesus na ito, kailanman hindi niya ako pababayaan. Hallelujah. Amen? Sino po naniniwala? Asan yung mga cell leader? May mga cell leader ba dito? Grabe ka, cell leader ka pa naman. Ang dali mo sa backslide. Sino yung mga leaders na parang dali mong tumalikod? No. Bring your scraps. Bring all those people in front of you. Ako po, bilang senior pastor, pag tinitignan ko po yung mga members natin, kaya minsan napapayakap ako eh. Hoy, halika ka dito. Mga kamuntik nang mawala, halika dito. Yayakapin ko, praise the Lord. Andito pa rin siya. Lord, ito yung hinimalaan mo. In Jesus' name, hindi ito mawawala. No? Tuwing makakakita ko ng mga kapatid natin na nangihina, hindi yung mga, Lord, gumawa ka ng himala. Sino po dito naniwala, recognize tayo ni Lord. Amen. Nilagay na natin ang kamay natin sa kanyang kamay, ang buhay natin. Pinag-pray na niya tayo. Pero wag mong kalimutan yung mga ginagawa ng Alam nyo, dito ako magwawakas, no? May mga tao kasi,
Pag tumanda na sa Christian, parang ano siya, entitled. Dapat, Lord, matagal na akong Christian, dapat ganito na ako. Lord, matagal na akong tumanggap sa'yo, dapat ganito na ako. Mali. Dapat tayo mga Kristiyano, kahit matanda na tayo sa pagiging na nasa Panginoon tayo, dapat grateful tayo. Hindi tayo entitled, grateful. Laging nagpapasalamat sa ating Panginoon. Sino nagpapasalamat na kayo tinawag ng Panginoon? Hindi tayo entitled. Hindi tayo parang, Lord, I deserve things. No. Para sa akin, the bread and the fish reminds me that I am not entitled. I am just grateful to God na siya'y gumagawa ng himala sa akin. Amen. Dito po ako magwawakas. Ulitin ko. You have to recognize the ingredients. Yung akala mong walang kwenta, no. You are significant. Lahat po kayo important, lahat po kayo significant. Just don't forget, put your life into the hands of God. Let God touch you and believe that the Lord will do miracles. Amen? And when God do miracles, please don't forget it. Huwag niyong kakalimutan. Alam niyo po, kaming magpamilya, nung magsimula po kami, walang bahay, lahat wala. At kahit wala, alam namin, hindi magiging permanenteng wala. We are grateful to God. Nagpapasalamat po kami. Kahit wala, thank you, Jesus. Because alam ko, wala kami, Lord. It's always not enough. But Lord, yung not enough experience namin, I will just put it into the hands of God. Alam niyo nangyari? From not enough, naging more than enough. Hallelujah. Kaya kami mag-asawa kasama na aking mga anak. Lagi kong pinapaalala, huwag niyo lang kakalimutan yung ginawa ng Panginoon. Remember our God. Amen. Sabi mo nga sa atin mo, let's remember our God. Sino ito nire-remember mo? Si Jesus. How good He is upon you. Amen. Pwede bang tumayo tayo lahat ngayon? Hallelujah. We have to understand about the loaves, or else our hearts will be hardened. Tandaan niyo po yun. If we don't understand the bread, lagay mo nga yung bro na, I think nasa chapter 6, verse 52. Tingnan niyo po ito. Dito ko po nakita yung kung bakit maraming mga tumigas na puso. Tingnan niyo po. Their hearts were hardened. Why? For they had not understood about the loaves. What is the loaves? The loaves is the symbol of not enough. The loaves is the symbol bread that is recognized. Yan po yung loaves. But if you don't understand the loaves, the consequence, your heart will be hardened. If you don't understand the miracle of God working in your life, baka one day, may ginagawa na si Lord, hindi mo na nire-recognize. Sapagkat sa simula pa lang, hindi ka na marunong mag-recognize. Sa hapon pong ito, what if I tell you, ano yung ginawa na sa iyo ng Panginoon na dapat mong i-recognize? Meron ka ba ditong 1 or 2 things na nire-recognize mo sa Panginoon? Ha? Taas yung kamay, Pastor, meron akong alam na kinikilala ko ang Panginoon. Amen? Can you share that immediately to your friends? Ano yung one important thing? Sige nga, padinig mo nga sa katabi mo. Baka siya mabigla. Grabe. Ano yung one important thing na nire-recognize mo? Yun yung parang bread and fish mo. Alam mo, niligtas ako ng Panginoon. Alam mo, grabe, nagimala. Yung tatay ko, pinag-pray ko, gumaling. Oh, grabe, first time ko. Alam mo, wala akong pera. Nakapag-enroll ako, wala akong pera. Grabe. Yun ang mga nire-recognize natin. Alam mo, nag-backslide ako. Tumalo na ako sa kamay. Sinalupa ako. Meron ka ba? Sino rito yung may nire-recognize ngayon? Come on. And that is Jesus. We recognize Jesus. No, I just want you to lift up Jesus right now. The author and the finisher of our faith. Totoo ba na mayroong ginawa ang Panginoon sa atin? Let us just recognize that. Amen? Pwede bang palakpakan niyo si Jesus as we recognize Him? Thank you, Jesus, for what you have done. Hallelujah. Hindi tayo magpapasalamat kasi sabi ng Bible, yung tira-tira, dalhin nyo ha. Tira-tira, scrap. Hindi niya sinabing, yung red ribbon, meron ilagay yun, tsaka yung Goldilocks. Alam niyo, pinaano sa kanya? Yung scrap.
Kasi hindi naman nila dapat makita yung red ribbon o Goldilocks eh. Yun lang si sign. Ito yung galing doon sa 5 tinapay at 2. Grabe ito. Grabe. Alam niyo yung katabi mo? Whether he admit it or not, siya yung sign na may ginagawa ang Diyos sa Pilipinas. Yung katabi mo na yan. Ha? Ha? Sabi mo nga sa katabi mo, I recognize Jesus in your life. Sino rito naniniwala? Kaya ka nasa lugar na ito? It was Jesus. It was Jesus. It was Jesus. Only Jesus. Woo! Hallelujah. It's not man or any woman. It's Jesus and the Holy Spirit. Why we are here tonight. Somebody need to recognize that. Amen? Come on, say thank you to Jesus. Lord, thank you. Because it is you, Lord. It is you that we recognize that apart from you, we can do nothing, oh Lord. Tonight, we are grateful and thankful, Lord, because, Lord, our life is always recognized by Jesus. Lord, sometimes we feel wala kaming kwenta, Lord, because we had been rejected by people, Lord. Sometimes iniwan kami ng mga magulang namin. Other people laugh at us, Lord. Other people speak negatively about us, Lord, but we always thank you, Jesus, because every time we come, we are always recognized by the power of our Lord Jesus Christ. And Lord, in spite that we look at ourselves empty or nothing, and yet, God, you keep on reminding us that we are created by God. And Lord, tonight, thank you for recognizing us. And Lord, tonight together, as we come in prayer, we offer our life, Lord. We put our life back into your hands. And we ask that you do miracles, Lord. Panginoon, sa gabing ito, isinusuko namin ang mga buhay namin sa iyong mga kamay. And we recognize that you are our King and Lord over our life. And today, Father God, lahat ng ginawa mo, we are thankful. At yun ang magiging scraps namin, Lord. Yun ang mga signs that indeed you are working in our life. Enough to remind us, Lord, that we have to be thankful. Enough to remind ourselves that the God of heaven is working continually in our life. So, Lord, today, there is no reason to be afraid in any storms of our life, Lord. There is no reason to be worried about in every negative thing or circumstances in our life. But because, God, you have proven the facts that you have been with us since the beginning of our life. And you are constantly helping us. Until today, Lord, we can forget. But only remember, Lord, all the love, all the care, the grace, the mercy, the love and faithfulness that you have shown upon us, Lord. So today, my heart is praising, worshiping your name, Lord. Come on. Yes, God, just praise him right now. Oh, God, I praise you, Lord. I worship you. Come on. Just thank him for all the things that he has done in our lives, oh God. Oh, Lord. Oh, Lord. Oh, Jesus. Come on, just let there be words of praise and thanksgiving to him. Come on, just open your mouth and let there be melody of praise of thanksgiving to him right now. Yes, Jesus, you are worthy, oh God. Come on. Let's just praise him and praise him right now. Come on, let's just be thankful to God. Let us be grateful to him. Lord, thank you. Salamat, Panginoon. Oh, God, thank you, Jesus. Oh, God, we can't forget what you have done, Lord. God, we remember how you carry us. Oh, God, like an eagle, Lord, carry his youngs, Lord. Lord, thank you for your wings of protection that covers us, Lord. Father God, thank you for your blood that set us free, Lord, from every chain of darkness in our life, Lord Jesus. Thank you for the Holy Spirit that is always coming upon us, Lord, anointing us, empowering us, Lord, so that we could be the person that you want us to be. Father God, tonight we just want to forget whatever happened in the past, Lord, because today I know and I believe that you don't care what happened in the past, Lord. What you care right now is what we could become tomorrow, Lord. So today, Lord, our eyes is not on the problem, on the storms. Our eyes is not on the past, but our eyes is looking upon our future, our hope, God, knowing that the God of heaven is always with us. Thank you, Jesus. Hallelujah.